Puwede ka bang bumili ng EV na hindi mo bibilhin yung battery? Yung kotse, oo, sa'yo na yan. Pero yung battery, rerentahan mo buwan-buwan. Wala ka na agad battery anxiety. Paano kapag nag-degrade after 5 years or after 10 years? Ito yung VinFast Limo Green. Na-test drive ko na siya nung nakaraang video ko, 1.1 million lang. Mas mura ng halos 400,000 sa BYD E-MAX 7. Pero may catch. At ito yung gusto kong i-share. Actual test drive observations side by side sa E-MAX 7 at yung totoong competition sa subscription model na hindi pa pinag-uusapan ng iba. Pagdating ko sa showroom, kala ko nantitrip lang yung ahente. 1.1 million lang daw yung full EV nila, 7-seater. Parang sobrang sulit, di ba? Parang nanginayang agad ako dahil 1.5 million yung binili kong BYD E-MAX 7 nung February. Same din na 7-seater. Sabi ko sa agent, "Sir, talagang 1.1 million lang to?" Sabi niya, "Opo sir, basta may monthly battery subscription po." Dito na hahaba ang maraming tanong. So ang gagawin ko, dadaanan ko muna yung actual driving experience, honest observations, pros and cons, tapos pupunta tayo sa subscription model nila. Ito agad una kong magandang napansin, yung suspension. May mga nadaanan akong mga rough na kalsada at medyo lubak dun sa parking area. Solid yung dating, hindi tumatalbog kahit walang sakay sa likod. Yung E-MAX 7 ko malambot, minsan parang sumasayaw sa mga lubak. Itong Limo Green, mas firm yung pakaramdam. Yung iba kong nababasa sa BYD owner groups, ganun din yung sabi nila, masyadong malambot yung shock. So sa rough road test, panalo agad yung Limo Green. Yung third row seats, mas malaki yung legroom. Sa E-MAX 7, okay naman. Pero dito sa Limo Green, mas relax ka. Plus yung 18-inch na mags niya, sa akin kasi 17-inch lang. Sa bandang hood, pagbukas mo, pwede mong lagyan ng front tray. Parang yung ginawa ko dun sa E-MAX 7. Cargo capacity sa likod, halos pareho lang sa E-MAX 7. Kung ganitong practical breakdown ang gusto mo, kahit like button lang, malaking tulong na yan. Ito naman ang mga negative na napansin ko, sa opinion ko lang to yung eco mode or parang economy mode niya. Hindi responsive, parang nakadrag yung kotse. Pinipiga mo yung accelerator pero need mo pa talaga diinan ng konti. Nilipat ko siya dun sa normal mode, yun, mas okay siya. Pero alam mo kung saan level yung normal mode ng Limo Green? Kasing level lang siya ng eco mode ng E-MAX 7. So ibig sabihin, yung pinaka-responsive na mode ng Limo Green katumbas lang ng pinakamatipid na mode ng E-MAX 7. Yung drive modes niya, dalawa lang, eco at normal. Wala yung sport mode. Para sa daily driving, pwede na yan. Kahit ako, di ko naman ginagamit ng sport mode. Yung interior, hard plastic lahat. Hindi leather seats pero high quality naman yung fabric. Walang powered side mirrors, walang remote aircon control, walang NFC. Yung pintuan, pag sinara mo, ramdam ko na mas quality yung BYD. Sa tunog pa lang, pag sara. Yung V2L or vehicle to load, na-confirm ko sa ibang owners, wala daw talaga. Sa BYD, meron kang parang extension cord na pwedeng saksakan ng appliances in case pag brownout or kapag gusto mo ng camping. Sa Limo Green, wala pa. Wala ding 360 camera or dashcam or yung Sentry mode. Dagdag security sana habang nakapark ka sa mga lugar na hindi ka sigurado. Pero teka, tatandaan natin, ang Limo Green hindi siya nakadesign as private family car. Fleet vehicle siya para sa Grab, InDrive, GSM Taxi, Lalamove, Business Shuttle. In short, walang luxury features. Para mas mura yung presyo, kailangan may tanggalin. Ganun yan. Pero may isang bagay na importante pa rin pag-usapan bago tayo pumunta sa subscription. Yung battery mismo. Sa specs lang, mas malaki yung battery ng Limo Green. 60.13 kWh LFP battery. 450 km range. NEDC to Yung BYD E-MAX 7 standard 55.4 kWh lang. Mas maliit lang siya ng konti. Sa papel, panalo agad ang Limo Green, di ba? Mas malaki ang battery, mas malayong range. Pero hindi lang sa capacity ang labanan sa battery. Yung klase ng battery. Yun ang mas mahalaga sa long term. Yung BYD E-MAX 7 gumagamit ng Blade battery. Patented technology ng BYD to. Validated na sa nail penetration test. Merong 5,000 charging cycles. Mabagal mag-degrade. Kaya nga 1.6 to 1.8 million kilometers na theoretical na ang takbo bago palitan. Yan yung naipost ko sa nakaraang video na sabi doon is mauna ka pa sa battery. Pwede mong panoorin mamaya para sa detailed breakdown. Yung Limo Green naman, LFP din. Pero hindi ko alam kung anong specific brand, anong klaseng cell, ilang charging cycles, paano
paano sa thermal stability test. Wala akong nakitang published na spec sheet na detalyado. Tinanong ko yung agent, hindi rin sigurado. Sa ngayon, ang BYD LFP blade battery proven. Yung Limo Green LFP battery, promising siya pero unverified. Ngayon, dito na yung mas malaga. Sa lahat ng EV brand sa Pilipinas, BYD, GAC, Geely, Chery, kapag binili mo yung sasakyan, matic kasama na yung battery, 'di ba? Sa VinFast, hindi ganon. Dalawang version yung Limo Green. Yung tig 1.1 million, meron siyang monthly battery subscription. Yung isa naman, tig 1.4 million, sayo na yung battery, walang monthly. Pero halos kalsing level na ng IMAX 7 ko yung presyo nun, 'di ba? So syempre, ang lalabas na pinaka-attractive na marketing ay yung 1.1 million na variant nila. Magkano yung subscription? Sabi ng agent sa akin, 2,400 monthly kung under 2,000 kilometers ka lang per month. Pag over 2,000 kilometers ka per month, kunwari ginawa mo siyang taxi, TNVS, magiging 4,150 pesos ka monthly. Take note, 2 years contract lagi sila sa battery subscription. Ibig sabihin ng battery subscription, kapag bumaba na yung battery capacity below 70% ng original niya, papalitan nila ng libre. Mawawala na yung what if after 3 years, 5 years, 10 years, sira na battery mo. Disposable na yan. Wala nang ganon. So, wala ka ng battery anxiety. Computein natin. 2,400 pesos. Kung hindi ka naman tumatakbo ng 2K kilometers every month, times mo sa 12 months and times mo sa 10 years, total ay 288,000 sa subscription. Plus mo yung 1.1 million pesos. So, parang 1.4 million lang din. Halos kasing presyo na siya ng IMAX 7. Kung ikaw ang papipiliin, mag VinFast Limo Green ka or BYD IMAX 7? Comment mo dito sa baba. Babasahin ko lahat ng mga sagot nyo. Pero hindi lang yan. Ito yung sinabi sa akin ng agent at ito yung kailangan ko talagang i-share sa inyo. Sabi ng agent sa akin, Sir, pag delayed po kayo ng 1 buwan sa subscription, may system po kami na kayang i-cut ng kalahati yung battery capacity ninyo. At limited na rin yata yung speed na kayang takbuhin. Via remote daw yun at hindi na kailangan kunin yung sasakyan. And meron din silang exit options. Una, may buyback program sila. Kung gusto mong ibenta ulit yung sasakyan, pwede mong i-offer pabalik sa VinFast. I-assist nila yung kotse, kondisyon ng mileage, tapos bibigyan ka nila ng offer. Hindi ko pa alam kung gaano ka-attractive yung offer kasi bago pa lang to. Plus, meron silang residual value guarantee. 90% yata yun pag 6 months pa lang. Pangalawa, at ito yung interesting. Pag tapos na yung 2-year subscription contract mo, may option ka na bilhin mo yung battery mismo. Hindi mo na kailangan magbayad ng monthly. Pero syempre, i-assess muna nila yung kondisyon ng battery tapos bibigyan ka ng presyo based dun sa fair market value at ng battery health ng kotse. Ang isa pang bagay at hindi ko alam kung alam mo na to, yung founder ng VinFast ay mas mayaman pa sa pinagsamang net worth ng mayayamang tao dito sa Pilipinas. VinFast founder si Pham Nhat Vuong, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, $34 billion ang net worth niya based dun sa Forbes na April 2026. Dito sa Pilipinas, yung pinakamayaman ay si Enrique Razon Jr. Meron siyang net worth na $16.5 billion. I-add mo dun si Ramon Ang, $3.6 billion plus i-add mo yung magkakapatid ng SM Group, $11.8 billion. Total ay $31.9 billion. Kahit magsama sila, mas mayaman pa rin yung founder ng VinFast. Bakit importante yan sa'yo na buyer? Yung point, hindi siya garage startup. Hindi siya maliit na EV company na baka mabankrupt sa loob ng 3 years. Tapos paano na yung battery subscription mo yan? Merong Vin Group sa likod. Ito yung Vietnam's biggest conglomerate. Real estate, retail, healthcare, education, electric vehicles, and nasa Nasdaq na rin yung VinFast since 2023. Pero teka, para fair tayo, yung yaman ng founder, hindi ibig sabihin quality agad yung dealer service dito sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin marami agad yung parts availability sa mga probinsya. Hindi ibig sabihin mabilis ang warranty claim nito So, sino dapat bumili ng VinFast Limo Green? Para sa akin, based sa naranasan ko sa test drive at sa computation ko, para ito sa mga TNVS operator.
Grab driver, InDrive, Angcars, Joyride, GSM Taxi, Lalamove, Fleet Manager, business owner na may 7-seaters na delivery, car rental, yung mga taong gumagamit ng kotse para kumita. Bakit? Kasi pag nag-loan ka, halimbawa 5 years, parang predictable na yung monthly expenses mo. Wala ka ng gas, pero may battery subscription ka. Treat mo siya as operating cost ng business mo. Mas malinis tingnan sa books or sa records mo. Plus, yung free charging until 2029. Malaking tipid talaga yan. Daily ka tumatakbo, daily ka nagcha-charge, at libre lahat yan for the next 3 years. At tinanong ko nga rin yung ahente, yung mga VinFast charging stations ba, pwede mag-charge doon yung mga taga BYD or ng ibang brand. Sagot nila hindi pwede. So ibig sabihin, hindi ka maubusan agad-agad ng charging slots kasi kapwa VinFast lang mga kaagaw mo doon. Sino hindi dapat bumili ng Limo Green? Yung mga family buyer na gusto ng daily car, buyer na gusto ng may vehicle to load para sa brownout or camping, wala dyan sa Limo Green. Buyer na gusto ng tech features, Apple CarPlay, Android Auto, NFC, remote aircon, wala rin. Buyer na gusto ng security features tulad ng Sentry Mode, wala rin. Honest opinion ko family use plus business use, hindi ako TNVS driver. Sa case ko, mas swak talaga yung AMAX 7. Ulitin ko, sa case ko lang yun VinFast sa Pilipinas, bago pa lang siya. Yung dealer service consistency, parts availability, resale value, hindi pa yan napoprove. Hindi natin alam kung okay pa rin ba sila 5 years from now. Yung battery subscription model, bago rin sa Pilipinas. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa battery mo kung biglang magpalit sila ng business model. Oo, merong contracts, pero magulo yung totoong senaryo na yan. At yung BYD or kahit anong Chinese brand, parehong kailangan may mapatunayan long term dito sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing mali ang Limo Green. Hindi ko rin sinasabing BYD ang sagot para sa lahat. Maganda yung suspension ng LG, maganda yung legroom, at mababa yung entry price. Panoorin mo tong video about sa detailed breakdown ng 5,000 charging cycles ng BYD.